Kabanata 951. Napasama ang itsura ni Satchel nang marinig niya iyon. Masyadong magaling si Walbert sa pagbibigay puri sa iba, at lalo lang nitong pinasaya si Meldrick, nakitang-kita sa lumalaking ngiti sa kanyang mukha. Samantala, nanatiling walang ekspresyon si Sofia, at hindi matansya ni Satchel kung ano ang nasa isip nito. Pakiramdam ni Draven ay walang saysay iyon, kaya agad siyang napakunot-noo at nagtanong, "Ikaw ba'y nagbibiro?" Ang mga Crenshaw ay isa sa mga pamilyang kabilang sa unang antas ng Skystream City, at kakaunti lang ang mga taong maglalakas loob na galitin kayo. Paano hindi mo kayang ipaghiganti ang babae mo? Ang taong iyon ba ay isang antas siyam na haring mandirigma? Oo nga, Ginoong Walbert. Mukhang sobra naman iyan. Paano mangyayari iyon? Ani ng pinakamatandang elder ng Jules na may mapanuyang ngiti. Iniisip na gawa-gawa lang ni Walbert iyon upang manatili roon at makipagkilala sa mga nakatatanda ng Stormy Moon Sect. Mapait na ngumiti si Walbert at may bakas ng panghihinayang sa kanyang mga mata. Bakit ako magsisinungaling tungkol sa bagay na ito? Ang taong pumatay kay Lucy ay siya ring taong umabuso sa kanya noon. Matagal nang nakipaghiwalay si Lucy sa kanya at tumakas. Nais ko sanang turuan siya ng leksyon para kay Lucy, ngunit hindi ko inasahan na papatayin niya ito mismo sa harap ng aking mga mata. Wala ba kayong antas 8 na haring mandirigma sa pamilya ninyo? Wala pa rin ba kayong nagawa laban sa kanya? Napakalakas ba niya para salungatin kayo? Muling tanong ni Satchel nang mapansin niyang hindi nagsisinungaling si Walbert. Sumagot si Walbert, "Mayroon nga kaming antas 8 na haring mandirigma sa aming pamilya. Pinapunta ko siya at 2 pang antas 7 na haring mandirigma upang sabay-sabay na harapin ang taong iyon, ngunit hindi sila umubra laban sa kanya. Natalo ang 3 pinakamalakas na tao sa aming pamilya, at ang huling sinabi niya sa akin bago siya umalis ay sadyang kayabang-yabang." Ano ang sinabi niya sa iyo? O sisa ni Meldrick. Mapait na ngumiti si Walbert at sinabi. Sinabi niya na hindi ko kailangang magpakahirap para hanapin siya kung gusto kong maghiganti. Inutusan niya akong pumunta sa mansyon ng gobernador ng lalawigan sa Makalawa dahil dadalo raw siya sa ika-60 kaarawan ng gobernador. Sinabi rin niya na ibato ko na raw sa kanya ang lahat ng meron ako, kahit na malalakas na kakampi o anumang taktika ang nasa kamay ko. Sira ulo siya. Paano siya makakapagsalita ng ganoon laban sa iyo, wika ng ikalawang elder ng Jules? Malamang na mayroon nga siyang kakayahan ng isang antas 9 na haring mandirigma kung isang antas 8 at 2 antas 7 na haring mandirigma ay hindi siya kayang talunin sa labanan. Hindi na ako magtataka kung siya'y ganun kayabang. Ang mga taong ganoon kalakas ay bihira lang talaga, dagdag pa ng pinakamatandang elder na medyo namangharin. Hiem. Ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng isang taong ganito kalakas ang loob, malamig na saad ni Meldrick. Sana'y huwag ko siyang makaharap, dahil baka mangati akong patayin siya. Sinabi lang niya iyon ng basta-basta dahil alam niyang hindi naman niya kailangang makialam sa mga pribadong usapin ni Walbert. Samantala, hindi rin naman umaasa si Walbert kay Meldrick at alam niyang ito'y nakikipag-bowlahan lang. Ngunit sa sandaling iyon, biglang pumasok ang isang gwardya at sumigaw, "Sir! Sir! May nangyari! Ano iyon? Bakit ka ba masyadong nagmamadali?" Singhal ni Satchel na may inis. Sumagot ang gwardya, "May isa sa ating mga tao na nakarinig ng 4 na taong nag-uusap sa kalsada kanina, at tila sila ay mula sa Stormy Moon Sect. At bakit mo naman pinapalaki ang bagay na iyon?" Tanong ni Satchel. Ngumiti si Meldrick at nagsalita, 4 sa aming mga nakababatang kasamahan ay dumating na sa tarangkahan ng lungsod ngunit nagpasya silang mamasyal muna, imbes na sumama agad sa amin. Kaya hindi sila narito sa ngayon. Marahil ay nadala lang sa usapan ang mga taong binanggit mo at nabanggit ang Stormy Moon Sect. Walang dapat ipag-alala, hindi ba? Nilunok ng gwardya ang kanyang laway, itinaas ang ulo at mahina niyang sinabi. Ngunit nakita raw ng tao natin na ang 4 na iyon ay nakikipaglaban sa isang tao sa plaza at nauwi sa pagkamatay nila. Ano? Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Meldrick at napalitan ng pagkagulat. Hindi niya inakalang ang mga nakababatang miyembro ng Stormy Moon Sect na kasama nilang dumating ni Sofia ay mapapatay. Totoo ba iyan? Bakit sila biglang manggugulo kung ito ang una nilang pagkakataon na makapasok sa lungsod?
Bakit naman gugustuhin ng sinuman na patayin sila? Nang itim din ang mukha ni Sofia at hindi niya lubos maisip na mapapatay ang apat niyang kasamahan. Huwag kayong mag-alala. Magdadala tayo ng ilang tao upang silipin ang nangyari at alamin kung ano ang totoo. Maaaring makakuha tayo ng surveillance footage, o kung may nakapag-video ng pangyayari, agad na sabi ng pinakamatandang elder. Tama, aalamin natin ito para sa inyo, dagdag naman ng ikalawang elder. Tumango si Meldrick, kinagat ang ngipin at nagsabi, iniuutos ko na tukuyin ninyo ang may sala bago lumubog ang araw. Sasama ako sa inyo, voluntaryong wika ni Draven. Pagkatapos ay lumingon siya kay Walbert. Pasensya na, mukhang hindi mo na matutuloy ang inuman. Alam ko namang nauunawaan mo kung gaano kabigat ang sitwasyon ngayon. Tumango si Walbert. Oo, mas mahalaga ito kaysa sa kahit ano pa. Sasama na rin ako dahil wala rin naman akong gagawin sa maghapon. Matapos ang usapan, mabilis na umalis sina Draven, Walbert at ang dalawang elder ng Jules kasama ang ilang gwardya. Talagang humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito sa kanila agad pagdating nila sa Skystream City, sabi ni Satchel kina Sofia at Meldrick matapos umalis ang grupo ni Draven. Mapait na ngumiti si Sofia bago nagsalita, hindi mo kasalanan ito, Ginoong Satchel. Hindi natin kailanman makokontrol ang mga pangyayari sa mundong ito. Ngunit hindi ko maiwasang magtaka kung sino ang taong iyon at bakit niya pinatay ang aming mga nakababatang kasamahan na kararating lang sa lungsod. Malamang ay nakatakas na siya ngayon, ngunit kung mahuhuli ko siya, dudurugin ko siya hanggang maging pira-piraso. Huminga ka muna ng malalim at magpahinga. Tutulungan kayo ng aking mga tao na alamin ang nangyari at kung sino ang gumawa nito. Agad na tugon ni Satchel upang aliwin silang dalawa. Hindi nagtagal, dumating sina Draven sa plaza. Inutusan nila ang mga gwardya na dalhin pabalik ang mga bangkay at agad na nagsimulang humingi ng kopya ng footage mula sa mga kalapit na surveillance camera. Sa loob lamang ng kalahating oras, nakuha nila ang isang video at nailipat ito sa kanilang mga cellphone. Tumakbo ang gwardya dala ang video at sinabi sa lahat. Hindi po gaanong malinaw ang kalidad ng video, at hindi natin makita ang taong gumawa nito dahil nakatalikod siya sa kamera. Ngunit kung titingnan ang lugar sa likod na mas malapit sa surveillance camera, makikita ninyo ang 10 magagandang babae roon. 10 magagandang babae. Natigilan si Draven sandali at masusing tumingin. Pagkabaling ng kanyang mata sa video, muntik na siyang masamid sa dugo. Pinagdikit niya ang kanyang kamao at nagsabi, siya ang hayop na ito na may mga babaeng magaganda sa paligid niya. Siya ang nagbigay ng sakit ng ulo sa akin at kay Raikkonen sa plaza kanina. Agad na kinuha ni Walbert ang cellphone, tumingin dito at galit na nagsabi, niloloko mo ba ako? Siya ang demonyong pumatay sa babae ko. Ang pangalan niya ay Severin. Paanong magiging ganitong kalaking pagkakataon? Medyo natuliro si Draven dahil napakalaki ng pagkakatugma. Tumango si Walbert. Medyo nakakagulat nga, pero sigurado akong siya iyon. Kahit mukha lang niya ang kita sa video, malinaw kong natatandaan ang mga babaeng ito. Naalala ko rin ang mga babaeng ito. Kung gayon, si Severin nga ang gumawa nito. Tumango si Draven at nagkomento. Siya mismo ang naghahanap ng kamatayan. Buti na lang at mga alagad ng Stormy Moon sect ang pinatay niya. Tama ka, napaisip sandali si Walbert ngunit kalaunan ay ngumiti. Kung titingnan sa ganitong paraan, mabuti na lang at mga tao mula sa Stormy Moon sect ang kanyang pinatay. Pagkatapos ay nagpatuloy si Walbert, isa siyang antas siyam na haring mandirigma. At ni pamilya ko ni pamilya mo ay walang kakayahang patayin siya. Wala na tayong pag-asa para makapaghiganti. At maaaring hindi rin gustuhin ng dalawang nakatatanda mula sa sekta na tumulong dahil hindi naman ito isang usapin ng buhay at kamatayan para sa pamilya ninyo. Dagdag pa ni Draven na may ngiti, tama ka, pero kung pinatay niya ang 4 na alagad ng Stormy Moon sect, imposibleng ipagsawalang bahala lamang ng dalawang makapangyarihang emperador na mandirigma ang kawalang katarungan. Mapipilitan silang patayin si Severin at ipaghiganti ang kanilang mga kasamahan. Matapos nilang maunawaan ang sitwasyon, agad silang bumalik ng nakangiti upang iulat ang kanilang natuklasan. Hindi nagtagal, nakabalik sila sa villa kung saan nakatira sina Sofia at Meldrick.
Sa oras na iyon, puno ng galit sina Meldrick at Sofia habang nakatitig sa 4 na bangkay na nakahandusay sa lupa. May nahanap ba kayong mga palatandaan? Agad na tanong ni Meldrick nang lapitan sina Draven at Walbert. Tumango si Draven at nagsabi, meron, at hindi namin inaasahan na siya rin pala ang parehong taong nang insulto sa akin at kay Raikkonen ngayong umaga. At hindi pa natatapos doon ang pagkakatugma, siya rin ang pumatay sa kasintahan ni Walbert. Ang pangalan niya ay Severin. Severin, napakunot ang noo ni Sofia nang marinig ang pangalan. May problema ba? Kilala mo ba siya? Napakunot din ang noo ni Meldrick at tinanong si Sofia. Umiling si Sofia at tila nagdadalawang isip. Hindi, sa tingin ko. May pakiramdam lang ako na pamilyar ang pangalan, parang narinig ko na ito dati. Paano ninyo nalaman ang pangalan niya? Kilala ba ninyo siya noon pa? Tanong naman ni Meldrick kina Draven at Walbert. Lumapit si Walbert at nagsabi, sinabi niya sa akin ang pangalan niya noong tinukso niya ako at sinabi niyang maaari ko siyang hanapin sa ika-60 kaarawan ng gobernador ng lalawigan. Binanggit din sa akin ni Lucy, ang babaeng minahal ko na kanyang pinatay, na siya ay taga Brookborn. Taga Brookborn siya. Pagkarinig nito, napaigtad sa gulat sina Draven, Meldrick, at ang iba pa. Imposible. Paano makakapagluwal ng ganoong kalakas na tao ang isang maliit na lungsod? Namangha rin si Zig, hindi ba't sayang lamang ang kanyang talento kung mananatili siya sa isang lugar na tulad ng Brookborn? Hehe, sino ba ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya? Huwag na lang nating bigyang pansin ang maliliit na detalye. Pero iyon ang sinabi sa akin ni Lucy, tugon ni Walbert na may halong panunuya sa kanyang tinig. Sa ikinagulat ng lahat, umiling si Satchel at nagsabi, hindi talaga kapani-paniwalang siya'y taga Brookborn. Kung nagmula nga siya sa isang maliit na lungsod gaya ng Brookborn, imposibleng maimbitahan siya sa kaarawan ng gobernador ng lalawigan kahit pa siya'y mula sa isang unang antas na pamilya o sa Brookborn Mansion. Agad na naintindihan ni Draven ang ipinahihiwatig ng kanyang ama at sumagot. Ibig niyo bang sabihin ay mas malaki ang pagkatao ng taong ito kaysa sa iniisip natin? Dapat ba tayong magpadala ng tao upang siyasatin siya? Tumango si Satchel. Sabihin ninyo sa ilang gwardya na magsiyasat. Kung isa nga siyang antas siyam na haring mandirigma, hindi ako naniniwalang basta ordinaryong tao lamang siya. Hindi na mahalaga sa akin kung ordinaryong tao siya o hindi. Wala nang kailangang imbestigahan. Siya mismo ang naghukay ng kanyang libingan nang maglakas loob siyang pumatay ng miyembro ng aming sekta. Mariing sabi ni Meldrick habang nakakuyom ang kamao. Tuwa-tuwa si Satchel at agad na nagsalita ng may ngiti. Lubos akong nagtitiwala sa iyong kakayahan na harapin ang batang iyon. Malamang hindi siya disipulo ng anumang sekta, kaya wala tayong magiging problema dahil wala siyang kaugnayan sa alinmang kapatiran. Ngumiti si Meldrick ng malamig. Siyempre, dahil alam na natin kung sino siya, maaari mong utusan ang mga tao muna tukuyin kung saan siya naninirahan. Ako mismo ang magtuturo sa kanya kung ano ang kahulugan ng pagsisisi. Ngumiti rin si Walbert at nagsabi, sa tingin ko ay hindi na natin kailangang mag-aksaya pa ng oras upang hanapin siya. Hindi ba't sinabi na niya mismo na pupunta siya sa kaarawan ng gobernador ng lalawigan? Makikita natin siya kapag pumunta tayo roon. Napasimangot si Satchel at nagsabi, pero iyon ang kaarawan ng gobernador ng lalawigan na pinag-uusapan natin. Hindi ba't kawalang galang naman kung papatayin natin ang batang iyon sa ganoong okasyon? Sa ikinagulat ng lahat, walang pakialam na tumugon si Meldrick. Nako, kahit ang gobernador ng lalawigan ay walang sinabi kumpara sa Stormy Moon Sect. Nasa atin kung gusto ba nating magpakita ng respeto o hindi. At kung hindi natin gusto, wala ring silbi. Hindi naman siya aaksyon laban sa atin, hindi ba? Agad na sumingit si Sofia upang pumihil. Hindi yun magandang ideya. Siya ang namumuno sa isa sa siyam na estado, at kahit hindi natin siya kinatatakutan, kailangan pa rin nating magpakita ng kaunting paggalang. Kung hindi, baka masira ang pangalan ng Stormy Moon Sect at maparatangan pa tayong nang aapi ng iba. Pagkasabi noon ay saglit siyang tumigil at nagpatuloy. Sa tingin ko ay hintayin na lang natin sa labas hanggang matapos ang piging ng gobernador ng lalawigan. Aabutan pa rin natin siya sa paglabas, at doon na natin siya patayin. Aayon tayo sa plano mo,
Agad na sumang-ayon si Mildred na may ngiti. Malamang hindi mo kailanman naisip na mamamatay ka bukas, Severin. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 955. Sa pagkakataong iyon, sabi ni Mildred na may bahagyang ngiti, sa ganoong kaso, mag-enjoy na lang tayo ngayong gabi at libutin ang lungsod. Hindi na rin naman natin sila maibabalik. Babalikan na lang natin sila. Tama ka, gabi na rin, kaya ipapagawa ko na ng reservation sa isang magandang restaurant mamaya. Pwede tayong uminom ng kaunti at pagkatapos ay mamasyal kayo sa lungsod. Tumango si Satchel. Samantala, nakabalik na sina Severin at ang iba pa sa kanilang hotel. Siguro makikita natin ang mga tao mula sa Skystream City Mansion sa birthday banquet ng gobernador bukas, hindi ba? Nakabangga pa natin ang anak ng alkalde ngayong araw, kaya nag-aalala ako na baka manggulo sila bukas. Hindi napigilan ni Diane na itanong kay Severin habang nakasandal sa ulunan ng kama. Ngumiti si Severin at sinabi, huwag kang mag-alala, kahit na malakas ang Skystream City Mansion, isa pa rin silang City Mansion. Maaaring marami silang malalakas na tao, pero hindi pa rin sila kasing lakas ko. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sandaling tumigil si Severin bago nagdagdag pa, bukod pa rito, bukas ay ika-60 kaarawan ng gobernador, kaya hindi sila aatake sa akin dahil lang sa maliit na bagay na nangyari kahapon. Kapag ginawa nila iyon, maging kawalan lang ng respeto sa gobernador. Pagkatapos ay umupo si Severin sa tabi ni Diane at hinalikan siya. Hoy, hindi ba't kagabi lang ginawa natin iyon? Namula ang mukha ni Diane at nagsalita siyang nahihiya. Ngumiti si Severin at sinabing, ang kahapon ay nakaraan na. Ang ngayon ay kasalukuyan, magkaiba iyon. Pero hindi ba attend tayo sa birthday banquet bukas? Naihanda mo na ba ang mga alchemical pills? Muling tanong ni Diane. Huwag kang mag-alala, may dala pa ako. Palagi akong handa. May kapulyuhang ngiti si Severin habang hinahalikan ang leeg ni Diane at nagtanong, handang-handa ka na ba? Namula ang mukha ni Diane na parang kamatis at iginala niya ang kanyang mga mata kay Severin. Loko ka, mapapagod mo na naman ako ngayong gabi. Kinabukasan ng umaga, naghanda na si Severin upang pumunta sa birthday banquet ng gobernador. Hindi niyo na kailangang sumama, mga babae. Pwede kayong mamili o maghintay na lang sa hotel. Sasama lang ako sa kanila. Medyo nahiya si Severin na isama ang napakaraming babae, kaya sinabi niyang huwag nang sumama ang 6 na magagandang bodyguard. Sige, mamimili na lang kami at babalik bago magtanghali. Masayang sagot ni Lily. Hindi nagtagal, nakarating sina Severin kasama sina Diane, Megan, Sheila, at Felicia sa mansyon ng gobernador, na punong-puno ng dekorasyon at kasayahan. Ang mansyon ay kahawig ng isang napakalaking palasyo na napapalibutan ng mga marangyang gusali, at mayroong napakalawak na plaza sa gitna kung saan nakahanda ang maraming hapag para sa salusalo. Sa gitna ng plaza ay may malaking entablado na pansamantalang itinayo, at maraming sikat na artista ang nagtatanghal doon. Ang mga inimbitahan sa piging ay walang duda na mga kilalang tao. Sa labas ay may malawak na lugar na nakalaan para sa mga bisita upang iparada ang kanilang mga sasakyan, at maraming babaeng valet na nakabihis ng magagara ang tumutulong sa mga dumadating na panauhin. Pagkahinto ng sasakyan, isang sexing babae na nakasuot ng hapit na bestida ang magalang na ngumiti at naglakad palapit. Inalok niyang buksan ang pinto para kina Severin at sa iba. Ngumiti si Severin at inakay ang lahat papasok sa entrada. Nandito ka na, Severin. Si Walbert, na mas nauna nang dumating, ay nakita si Severin na kasama ang 4 na magagandang babae at agad na lumapit na nakangiti. Ang kanyang ama na si Crone, na nakakaalam na ng nangyari kahapon, ay ngumiti kay Severin. Ah, ikaw pala ang sinasabi na si Severin. Medyo matapang ka rin. Narinig kong inaway mo ang pamilya namin at pati na rin ang Skystream City Mansion. Hindi ko akalaing may lakas ka ng loob na dumalo pa sa piging ngayon. Humahanga ako sa tapang mo. Ngumiti si Severin at sumagot, ang pagdalo sa pagtitipon na ito ay kinakailangan. Binigyan na ako ng imbitasyon ng gobernador ng probinsya, at hindi maganda kung hindi ako pupunta.
Ipinapakita iyon ng kawalang galang, kaya narito ako. Haha, tama nga, mabuti at nandito ka. Tawa ni Walbert, subalit sa kanyang isipan ay may panlilinlang. Patay na siya ngayong nandito siya. Sa wakas ay makakaganti na ako. Naniniwala rin si Crow na tiyak na ikamamatay ni Severin ang lahat, kaya masigla siyang nagsabi. Oo, ito naman talaga ang kaarawan ng gobernador ng probinsya, kaya hindi rin makatuwiran kung hindi ka darating. Pagkatapos ay hindi niya napigil ang tanungin si Severin, sa totoo lang, ang mga inimbitahan dito ay pawang mula sa makapangyarihang pamilya ng Skystream City, o kaya mga malalaking alkalde mula sa South County. Hindi pa kita nakikita noon, kaya naisip ko, aling city mansion ka ba kabilang? Sakto namang sasagot na si Severin nang dumating si Regan, ang alkalde ng Namvale at kasama ang kanyang pamilya. Nang makita siya, agad itong ngumiti at nagsabi, "Aba, ginoong gobernador ng county. Ang laki ng pagkakataon na magkita tayo rito. Hindi ko inasahang makikita-kita dito." Matapos mabura ang pamilya Ladd sa Yusky, inisip ni Regan na marahil ay paulit-ulit na ginulo ni Manny at Jacob si Severin, na nagresulta sa pagwasak ng pamilya nila. Dahil doon ay wala siyang magawa kundi ang maging magalang kay Severin. Kaya natural lamang na sobrang magiliw siya nang makita ito. Gobernador ng county siya, napakunot noo agad si Crow nang marinig iyon. Kahit isa sila sa mga pangunahing pamilya ng Skystream City, mas mababa pa rin ang ranggo nila kaysa sa isang county mansion. Sapagkat ang siyam na probinsya ay nahahati sa 36 na county, at ang Skystream City ay nangangasiwa lamang ng 4 na probinsya. Samantalang ang bawat county mansion ay nangangasiwa ng mahigit 100 lungsod. Oo, tama. Ako man ay nagulat na hindi mo alam na si Severin ang bagong itinalagang gobernador ng South County. Agad na pagpapakilala ni Regan ng may ngiti, hindi niya alam na may alitan pala sa pagitan nila. Hindi ko akalaing siya ang gobernador ng South County, at napakabata pa niya. Hindi naiwasang humanga ni Crown kay Severin. Ang mga nagiging gobernador ng county ay tiyak na may matinding koneksyon o pambihirang lakas. Pagkarinig nito ay biglang natauhan si Walbert at napakunot ang noo. Kung ganoon, nakatira ka sa South County. Siyempre, patuloy na pinupuri ni Regan si Severin. Siyempre naging gobernador siya sa murang edad at isa na siya ngayon sa 4 na makapangyarihang gobernador. Pero hindi siya gaanong kilala, at maaaring ito ang una niya sa Skystream City, kaya hindi pa kayo nagkikita-kita. Bata pa siya, as you say, but I don't if there's anything about him that can be considered low profile. Nang maisip ni Crow ng tungkol sa dalawang mandirigmang emperador na papatayin sa lalong madaling panahon si Severin, hindi niya inintindi ang katayuan ni Severin bilang gobernador ng county at malamig na ngumiti sa kanya na may bahid ng paghamak. Oy, Dad, wala bang mga taong bata pa at may kakayahan ngunit sa huli ay namamatay ng bata pa? Naaalala ko na mayroong isang parirala na ginamit upang ilarawan ang gayong sitwasyon. I wonder ano nga ulit ang tawag. Nagkaroon ng ideya si Walbert at sinadya niyang tinanong si Crown. Saglit na natigilan si Crown, at nagkunwaring nag-isip sandali, at sa wakas ay sinabi. I think it called an untimely demise. Nakakahiya iyon. Ang ganitong mga tao ay tunay na mahusay, at sila ay naninindigan upang makamit ang marami sa kanilang buhay. Nakakalungkot talaga kapag may namatay na ganyan. Natigilan si Regan sa narinig, at inisip niya kung ang mag-ama na iyon ay nagsisink sa isa't isa upang gumawa ng mga insulto kay Severin, na bilang isang gobernador ng county ay may bahagyang mas mataas na katayuan kaysa sa kanila. Bagamat ang Skystream City ay nasa ilalim ng sole purview ng gobernador ng lalawigan sa halip na si Severin, mukhang hindi magandang ideya na masaktan ang isang taong tulad nito. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sa tingin ko ikaw ang makakatagpo ng iyong hindi napapanahong pagkamatay. Humakbang si Diane at pinandilatan sila. Alam niyang gumagawa sila ng insulto kay Severin, at hindi na niya napigilan ang galit nang marinig ang mga remark na iyon. Tama yan. Huwag basta-basta pumutol sa bibig mo ng ganyan. Paanong ang isang kasing tapang ni Mr. Severin ay mamatay ng hindi napapanahong pagkamatay? Ang pangalawang asawa, si Surina Regan na nakatarget kay Severin noon ay lumabas at nagsalita sa ngalan ni Severin,
dahil gusto niyang baguhin ang kanyang impresyon sa mga mata ni Severin. To everyone's surprise, malamig na ngumiti si Crone at sinabing, "Hey, you must be misunderstood something." Sinisikap ng aking anak na pahusayin ang kanyang bokabularyo kamakailan, at nasa proseso pa rin siya ng pagkilala sa ilang mga parirala. Nagtatanong lang siya sa akin, at ang tanging nagawa ko na lang ay sagutin siya. Agad na nakipagtulungan si Walbert at sinabing, "Hindi ka nag-aalala na ang impyerno ay mamatay ng wala sa oras, hindi ba? Ang aking ama at ako ay nag-uusap lamang ng ilang mga parirala. Dapat mo lamang basahin ito kung magkasya ang sapatos." Pagkatapos sabihin iyon, sadyang tinanong niya ang kanyang ama, "Dad, ang parirala ba kung ang sapatos ay angkop para sa akin na gamitin sa sitwasyong ito?" Ngumiti si Crone, "Angkop talaga, ang galing. Malaki ang pag-improve ng vocabulary ko noon." Sinadya ni Walbert na tinapik ang kanyang dibdib na para bang inaaliw ang sarili. "Ikaw." Parehong galit na tumingin sina Diane at Megan sa dalawang lalaking nasa harapan nila, ngunit wala silang magawa at masasabing magaling silang magsalita. Hehe, dapat pagbutihin ng mga walang kultura ang kanilang bokabularyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, humakbang si Severin, nang umiti ng mahina, at sinabi kay Walbert, "Oo nga pala, may isa pang parirala na sa tingin ko ay dapat mong matutunang gamitin. Alam mo ba kung ano iyon?" "Ano?" Agad na kumunat ang noo ni Walbert kay Severin. Nauuna ang pagmamataas bago ang pagkahulog. Nakangiting sabi ni Severin. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Sabay na tayong pumasok, Mr. Regan. This is my first time attending such a huge occasion, and there are still a lot of people who I don't know. Pinahahalagahan ko kung ipapakilala mo sa akin ang ilan sa kanila sa ibang pagkakataon. Sisiguraduhin kong ipakilala ang lahat sa iyo, kaya huwag mag-alala." Sagot ni Regan. Ngumiti si Regan at inakay ang grupo nila Severin patungo sa gate. "Yung bastard, galit na galit ako ngayon. Sinasabi niya bang mabibigo ako?" Nakaugat sa lupa si Walbert, at nakakuyom ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang pinagmamasdan si Severin na pumasok sa silid. "Huwag kang mag-alala sa kanya. Para na siyang patay." Malamig na sumangot si Crone, na tumingin sa labas, at sinabing, "Ang mga tao mula sa Skystream City Mansion ay wala pa rito. Dapat ba tayong maghintay sa labas at sabihin sa kanila ang tungkol sa sitwasyon mamaya?" "Oo naman, makikinabang tayo sa pagkakaroon ng magandang relasyon sa ating alkalde." Tumango si Walbert at sinabing may mahinang ngiti, at saka, ang backer nila ay isang sekta na tinatawag na Stormy Moon Sect. Mas malakas sila kaysa sa ibang mga pamilya sa unang antas, at kahit ang gobernador ng lalawigan ay hindi maglalakas loob na saktan sila. "Master, papasok na sana si Severin sa pinto nang tawagin siya ng pamilyar na boses. Ang dumating ay walang iba kundi si Benjamin, ang anak ng Southlink City Mansion Mayor na naging apprentice ni Severin. Haha, gusto naming sumama sa inyo pero nung pumunta kami sa bahay mo, nalaman namin na nauna na pala kayo sa amin at nag-drive na." Tumawa si Clive, na humakbang pasulong, at magalang na binati si Severin. Bahagyang ngumiti si Severin at sinabing, "I can't help it. Gustong makita ng asawa ko at ng biyenan ko ang tanawin sa daan, kaya nagpasya kaming magmaneho at umalis ng mas maaga. Lumipad kami, kaya sa palagay ko ay hindi na kami makakabalik ng magkasama sa inyo." Napangiti si Clive. "Ang tagal na nung huli tayong nagkita, Mr. Clive." Agad namang ngumiti si Regan at tumango ng may paggalang. Nang matapos siyang magsalita ay muli niyang nilingon si Benjamin at hindi niya maiwasang mapabulalas sa inggit. "Napakaswerte mo talaga na natanggap mo bilang master si Mr. Severin. Lubos akong naniniwala na lahat kayo ay makakamit ang maraming magagandang bagay sa ilalim ng ating pag-aalaga ng gobernador. Salamat sa iyong papuri, Mr. Regan. Talagang ginagawa ko ang aking makakaya at nagsusumikap. Ikinagagalak kong makamit kahit 1/10 ng kanyang kaalaman. Yun lang ang goal ko ngayon." Bahagyang ngumiti si Benjamin at mahinhin na ikinulong ang kanyang mga kamay. "Ah, dumating ka na, Mr. Satchel." Nakita ni Crone at Walbert ang pagdating ng mga Crenshaw at agad na humakbang para salubungin sila.
Hehe, kanina pa ba kayo naghihintay dito Mr. Crone? Ngumiti si Satchel at binati si Crone. Tumango si Crone. Nandito si Severin, pero 4 na babae lang ang dala niya. Hindi sumama ang iba pang 6. Oh, well, hindi mahalaga kung ang kanyang mga babae ay kasama niya o hindi. Nakabaril na ang kanyang ulo pagkatapos ng lahat. Napangiti ng matamis si Satchel. Ngayon na ang tanghalian na huli niya. Siya nga pala, Mr. Satchel, nasaan ang 2 disipulo mula sa Stormy Moon Sect? Bakit hindi mo sila kasama? Lumingali nga si Walbert at tinanong si Satchel. Ipinaliwanag ni Satchel, malapit na sila dito. It's still early anyway, at malamang naghihintay sila hanggang sa matapos ang banquet sa isang cafe o restaurant sa tapat lang dito. Ang galing, ang galing. Tumango si Walbert na tumingin muli sa tarangkahan, at sinabing, nandito pa rin si Severin sa pasukan. Hindi pa siya pumapasok. Aware ako dyan. So level 9 Warrior King iyon, ha? Siya ay napaka-talented na tao, ngunit hindi niya lang kami sinaktan sa pagkakataong ito. Ngayong nasaktan pa niya ang puwersang kasing lakas ng Stormy Moon Sect, ang kanyang kamatayan ay tiyak. Tumango si Satchel, na sinulyapan si Severin mula sa malayo, at malungkot na sinabi, it's a shame, though. Naabot na niya ang level 9 Warrior King sa murang edad, at sa kanyang talento, malamang na sandali na lang hanggang sa maging Warrior Emperor siya. Lumapit sa kanila si Raikon at malungkot na sumang-ayon kay Satchel. Nakakalungkot talaga. Siya ay malamang na isang alchemist na may malakas na kakayahan sa pag-iisip at mataas na kakayahan, ngunit dapat siyang manatilihing mababa sa halip na pukawin ang mga hindi niya kayang pukawin. Even I feel na sayang naman kung mamatay na lang siya ng ganon. Mayroong higit pa sa kanyang katayuan kaysa sa iniisip natin. Isa na siyang gobernador na namumuno sa mansyon ng South County. Saglit na nag-isip si Crone at idinagdag, kung hindi niya sinaktan ang Stormy Moon Sect, hindi ko akalain na kahit sino ay maglalakas loob na saktan din siya. Pagkatapos ng lahat, narinig ko na ang bagong gobernador ng South County ay hinirang sa posisyon sa ilalim ng autoridad ng War God na si Callum. Kung walang tulong kay Callum, ibibigay sana ang posisyon kay Regan Yankov o Yokablad. Hindi ko akalain na ganoon kaganda ang relasyon niya sa isang Diyos ng digmaan. Pagkatapos ay tumango si Raikon, napakalungkot na nasaktan niya ang Stormy Moon Sect. Nabalitaan ko na maraming mandirigmang emperador doon, at ang kanilang mga matatanda sa partikular at napakataas na antas ng mga emperador na mandirigma. Malas lang yata siya, ang batang iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Satchel, bueno, hindi siya magkakaroon ng isang paa sa libingan kung hindi niya pinatay ang 4 na disipulo ng Stormy Moon Sect. Ano ba, kaya niyang gawin ang anumang gusto niya sa lipunan dahil lang sa malamang na isa siya sa pinakamalakas na tao sa lahat ng 36 na bansa ng 9 na probinsya. Let's head in. It's a good thing we don't need to do much. Hinaway ni Satchel ang kanyang kamay at pinangunahan ang grupo patungo sa entrance. Naaalala mo pa ba kami, Severin? Napangiti ng mahina si Raikon at tinanong si Severin. Nakikipagkwentuhan pa ang huli kina Clive at Benjamin sa entrance nang lapitan siya ni Raikon, Satchel, at ng iba pa. Hehe, syempre ako. Ikaw si Raikon at ito si Mayor, at ang anak niya. Hindi ko akalain na magkikita tayong muli ng ganito kabilis. Nakangiting sagot ni Severin. Haha, natutuwa akong naaalala mo kami. Ngayon ko lang nalaman na isa kang county governor. It's quite unexpected that someone as young as you could achieve something like that. Magiliw na tawa ni Draven na parabang nakalimutan na niya ang nangyari noong nakaraang araw. Hindi inaasahan, sabi mo. Sumimangot si Severin at muling ngumiti, naniniwala ako na marami pang bagay na hindi mo aakalain. Kabanata 960. Sa pamamagitan nga pala, dahil isa kang gobernador ng county, siguradong naghanda ka ng kakaibang regalo para sa gobernador ng probinsya, hindi ba? Nag-isip sandali si Satchel at ngumiti ng malamig bago sinadyang ilagay si Severin sa mahirap na sitwasyon. Naniniwala siya na wala pang gaanong pera si Severin dahil kakatalaga pa lang nito. Kahit may malaking potensyal ang county mansion para sa pag-unlad, haka-haka pa lang iyon. Sa lahat ng gobernador ng county na nakilala niya, si Severin ang pinakabagong nakaupo sa pwesto.
Alam ni Severin na sinasadya siyang ipahiya ni Satchel, kaya't bahagya siyang ngumiti at nagsabi. Siguro naman ay maayos ang dala kong regalo. Una naming pagkakataon dito, kaya't hindi naman kami maaaring magpakakuripot, hindi ba? Haha, paano kung pumasok na tayo? Huwag na nating harangan ang iba sa may entrada. Mas mabuti sigurong pumunta muna tayo sa waiting lounge. Nang makita ni Regan ang sitwasyon, alam niyang may kakaiba sa usapan, kaya ngumiti siya ng pilit at agad na sinubukang ayusin ang tensyon. Waiting lounge. Napakunot ang noo ni Severin at tila medyo nagtataka. Ngumiti si Regan at nagsabi, unang beses mo rito, Ginoong Gobernador, kaya't baka hindi ka pamilyar sa proseso. Ang gobernador ng probinsya ay mataas ang katayuan, at dito sa pasukan kailangang ipakita ng mga bisita ang imbitasyon nila. Tanging yaong mga may imbitasyon ang makakapasok. Pagkaraan ay nagpatuloy si Regan, kapag nakapasok na ang mga may karapatang bisita, ididirekta sila roon sa bulwagan, kung saan may mga sofa, pagkain, alak, at iba pa. Kapag dumating na ang karamihan ng mga panauhin, maglalagay ng tao sa entrada ng bulwagan, at doon isusulat ang mga regalo. Ganito pala, hindi ko akalaing napakaraming proseso para lang sa kaarawan ng gobernador ng probinsya, na pangiting mapait si Megan. Ito ay dahil maraming panauhin. Kung maayos ang sistema, mas magiging maaliwalas ang daloy. Ngumiti si Regan ng pilit pero alam ng lahat na ito ay dahil mapagmataas ang gobernador ng probinsya. Maya-maya ay dumating na sila sa entrada ng mansyon, at nakapasok matapos ipakita ang kanilang mga imbitasyon. Dinala sila sa isang bulwagan, kung saan napansin ni Severin na marami ng tao sa waiting lounge, na pawang nag-uusap habang hinihintay ang simula ng piging. Ilan sa kanila ang nag-uusap tungkol kay Severin sa oras na iyon. Nakilala mo na ba ang gobernador ng South County? Narinig kong isa raw siyang binatang nasa 20s pa lang, sabi ng unang tao na may bahagyang ngiti. Hindi pa, bago pa lang siyang naitalaga, hindi ba? Nakakagulat na ganoon siya kabata at tila walang nakakakilala sa kanya. Ang mga dating gobernador ng county ay medyo mas nakatatanda at kadalasan ay mga alkalde ng kilalang mga lungsod. Nagtataka ako kung bakit nila hinayaan na maging gobernador ang ganoon kabata, dagdag ng isa pa. Ngumiti ang ikatlong tao at nagsabi, kung ganoon, tiyak na maliwanag ang kinabukasan niya. May anak akong babae, at iniisip ko kung ipapakasal ko siya sa kanya. Nang marinig iyon ng naunang nagsalita, agad niyang pinigilan. Huwag kang pa dalos-dalos. Ang mga kabataan ay madalas pa dalos-dalos din. Ang pagiging bata at ambisyoso ay hindi laging maganda. Kapag hindi sapat ang karanasan, nagiging pabaya sila at posibleng magdulot pa ng problema. Matapos marinig ang mga salitang iyon, nag-isip ang taong nais ipakasal ang anak niya kay Severin at kalaunan ay tumanggo. Tama ka, siguro hindi pa ito dapat isaalang-alang ngayon. Maaari ko naman itong pag-isipan sa ibang panahon.